Nung gabi na yun, parang nag-uusap-usap sila nung ginawa nila sa ibang lalaki. Parang sexually, parang papastos nung topic nila nung time na yun. Ako, hindi ako makarelate. Parang hinahanda na nila yun sa matinding plano nila na nagtaka ako yung huling shot ko. Hilong-hilo talaga ako, parang may nilagay sila. Tapos, bumagsak na po ako nun. Teenager si Damir nang maging biktima siya ng rape sa kamay ng 7 lalaki. Wala siyang kamalay-malay na kinunan pa iyon ng video upang gamiting panakot laban sa kanya. Nung pinakita yung ano na yun, parang nawalan na ako ng hope na sa takot ko baka ikalat sa tatay ko. Ayun yung kinakatakot ko lang pag yung tatay ko nakakita. Si Damir ay anak sa ibang babae ng kanyang ama. Ano ba, Damir? Halika nga dito. Bata pa lamang, nakatikim na siya ng masasakit na salita mula sa ina. Ano bang dapat kong gawin sa'yo? Bakit pa kasi pinanganak kita sa mundong to? Walang trabaho noon ang ina ni Damir. Dahil bigong masuportahan ang anak, napilitan ang ina ni Damir na dalhin siya sa poder ng kanyang ama. Kunin mo na tong anak mo. Hi, Damir. Ito ang daming toys, oh. Sa kabila ng pagiging anak sa labas, minahal ng ama si Damir at ibinigay ang kanyang mga hilig. Una, masaya po ako kasi unang dating ko dun, gandang-ganda ako sa bahay. Madalas magsalita kasi yung tatay ko na ipapamana niya sa akin yun. So medyo naging mayabang ako. Damir? Kumusta, Damir? Actually, yung stepmother ko mabait naman po siya. Di nagtagal, nagresulta iyon sa madalas na pagtatalo ni Damir at kanyang stepmother. Kinuha mo yung pera ko dito sa wallet ko? Bakit ako? Bakit hindi mo tanungin sa mga anak mo? Sira ulo! Demonyo! Naging salbahe lang talaga ako kaya ganun na lang po yung pag-ano. Actually, ang ginagawa lang niyan po pang kokorek eh. Pero medyo nabibigla na po kasi ako kapag sinasabihan na ako ng way ng correction nila na gano'n. Upang maiwasan ang pambubulyaw sa kanya, ibinaling ni Damir ang atensyon sa computer games. Nauwi ito sa adiksyon, kaya hindi na rin siya pumapasok sa eskwelahan. Tatay ko laging wala, tapos sila rin po parang maraming ginagawa. Medyo masama na rin kasi loob ko, kaya parang naging pantapal ko sa pain ko yung naging addiction ko yung games. Para tustusan ang bisyo, pumayag si Damir na makipagkaibigan sa grupo ng mga lalaking namimigay ng pera kapalit ng pagtagay ng alak. Napadalas ang pagsama ni Damir sa mga nakatatandang kaibigan na itinuring niyang parang mga tatay. Kasi first time ko makarinig nung magagandang sinasabi sa akin. Usually, parang ang ganda ng labi. Pero medyo sexual yung sinasabi nila. Pero hindi ko pa naririnig yung affirmation na gano'n. Pero medyo masarap sa pakiramdam kasi walang nanggaganon sa akin eh. Pero ang hindi niya alam, mas higit pa pala sa pag-inom ng alak ang magiging kabayaran nito. Hinahawakan na nila ako sa minsan hindi rin ako makapaniwala nun kasi bakit lalaki yun? Hindi naman ako ginaganon ng tatay ko eh. Hinahalikan ako dito sa pisngi, hinahalikan ako sa tenga. Akala ko parang expression of love yun dahil nga feeling ko family ko sila. So, pumapayag ako na ginaganon ako. Isang gabi, habang lango sa alak, pinagtulungan ng grupo na i-rape si Damir. Huli na nang malaman iyon ng binata. May isang naiwan doon, sabi niya sa akin, alam mo, hindi ka na pwede magmotigas sa amin kasi hawak ka na namin ngayon. Pinakita niya yung video, doon na ako hindi kinabahan. Ayun na yung time na iyak ako, naiyak. Simula noon, naging sunod-sunuran si Damir sa gusto ng mga lalaki. Itinago iyon ni Damir sa pamilya. Ang dami nilang kapabuyan na minsan tinatali pa ako. Yung time na nga na yun, parang pumayag na lang ako kasi wala ayokong kakalat yung video. Tapos, mas lumalaki yung perang binibigay nila. So, ayun na lang yung pansamantalang nagiging comfort ko na. Pero binihag siya ng takot at nabuhay sa pagtatago. Pag may mga party sa bahay, kasi every time may mga birthday, hindi ako lumalabas. Tsaka nagdidiri ako sa sarili ko, parang hindi ko deserve mas makisalamuha sa kanila. Feeling ko masisira yung pangalan nila dahil sa akin. Hanggang kailan magiging alipin ng takot si Damir?
Matigil na kaya ang sexual abuse sa kanya? Simula 13 years old, dumaan si Damir sa matinding trauma dahil sa paulit-ulit na sexual abuse sa kanya ng mga kapwa lalaki. Pero kailanman ay hindi niya nagawang ipaalam iyon sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama. Hindi ko siya gustong sabihin kasi nahihiya ako sa gusto niyang sabihin, yung pwede niya masabi sa akin. Kasi madalas naman na masasakit yung sinasabi sa akin. Pero ayoko lang galing sa tatay ko yung salita na yun. Di nagtagal, pumayag na rin si Damir na maging sex slave ng mga lalaki, kapalit ng pera. Ako tinanggap ko na lang kasi yun na sabi ko, total patapon naman na buhay ko eh. Okay na rin sa akin. Nilunod ni Damir ang sarili sa alak gamit ang perang natanggap mula sa mga umabuso sa kanya. Pero hindi nito mapawi ang sakit na kanyang tinago. Hanggang sa nahumaling na si Damir sa pornography. Nung time na yun, hindi ko maunawaan yung pain. Kaya naghahanap ako ng something na pwedeng itapal sa pain na yun. Nakaranas din ng mga one-night stand si Damir sa ibang lalaki. Gusto ko po yung pera. Pangalawa, plano ko po talaga sa akin na yung buhay ko eh. Tapos naghihintay po ako magkasakit, tapos mamatay. Sa panahong iyon, tumigil na sa pag-aaral si Damir. Dala ng kahihiyan, tinangka na niya ang magpakamatay. Kahit nga naligo na ako, may dami ko nang ginawa. Ang nararamdaman ko pa rin yung takot sa yung panginginig eh. Na bakit nangyari sa akin. Tsaka bakit ako pumayag. So hindi ako nagalit sa kanila, mas nagalit ako sa sarili ko. Isang araw, nakahalata na ang kanyang ama sa kanyang mga kakaibang kilos. Okay ka lang ba? Ipagtapat na kaya ni Damir sa ama ang pinagdaan ng sexual abuse? Okay ka lang ba? Para pangalagaan ang kanyang self-image, pinili ni Damir ang manahimik sa pamilya tungkol sa naranasang sexual abuse. Parang, ayun, ilang taon ko pong talagang gustong sabihin yan na hindi ko kaya diretso eh. Kahit yung tatay ko nakakaramdam na siya, hindi ko pa rin sinasabi. Tumagal pa ng 4 na taon ang pagtatago ni Damir, kung saan 55 times siyang nakaranas ng panghahalay mula sa mga kapwa lalaki. Pupunta ka mamaya ha? Opo, sige po. Antayin ka namin, ganong oras ulit. Every time na tinatawagan nila ako, may sinasabi sila agad na mga curse. Parang, pumunta ka na dito, patapon. Oy, yung pokpok natin. Ay, yung mga prostitute natin. Medyo nasasaktan na ako nun, pero sabi ko, total, totoo naman eh. Pumano na ako, nag-giveaway na ako. Di nagtagal, hinanap-hanap na rin ng katawan ni Damir ang sex sa kapwa lalaki. Siguro nakasanayan na nung katawan ko sa 4 na taon, pero hindi ako na-attract sa lalaki. Pero wala siyang lakas ng loob na humarap sa babae. Mapapaputingin ko sa sarili ko eh, kaya hindi ko kayang makisalamuha sa babae. Ang takot ko, baka malaman niya yung istorya ko, pandirian ako. Tuluyang nalugmok si Damir sa kasalanan. Dahil sa wasak na buhay, 6 na beses siyang nagtangkang magpakamatay sa iba't ibang panahon. Ngunit sa ika-7 pagkakataon, wala nang nakapigil kay Damir. Siguro pag ininom ko ito, hindi na ako masasaktan. Matulog agad ako. Pag inom ko dun, sobrang hapti sa dito. Tapos, ang pakiramdam nun, parang nag-black and white yung paningin ko. Tapos nakatulog na po ako nun. And miraculously, nagising po ako ng umaga. Inaantay ko po makaramdam ako ng masama eh. Katulad na masakit yung katawan, wala po eh. Noong time na yun, may something na mapayapa akong nararamdaman na hindi ko maintindihan. Sa paggising ni Damir, nagmatigas pa rin siyang ikwento ang kanyang masalimuot na pinagdaanan. Anak, ba't namumutla ka? Ang takot ko po kasi baka malaman nila yung plano ko. Self-destruction po talaga yung plan ko. Sabi lang ng doktor, anong ginawa mo? Ngumiti lang ako. Dahil walang makuhang impormasyon ang doktor kay Damir, minabuti nitong pauwiin na lamang ang binata. Parang na-curious po ako tsaka na-disappoint na ba't walang nangyari, ba't nagising ako?
Ibinaling ni Damir ang sama ng loob sa panonood ng TV tuwing gabi. Hanggang sa makapanood siya ng The 700 Club Asia. Si Pastor Peter, may sinabi siya na parang ikaw ba yung taong nawawalan na ng pag-asa? Are you planning to destroy your life? Meron sinabi sa Bible verse na, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the bright future. May planong maganda sa iyo si Lord, kaya nagkatawang tao si Jesus Christ para abutin ka talaga physically. So, yun yung time na pinakamapayapang gabi ng buhay ko. Maging daan na kaya ito ng pagbabago sa buhay ni Damir? Mula nang maging biktima ng sexual abuse si Damir sa loob ng 4 years, 7 beses niyang tinangkang tapusin ang kanyang buhay. Sa gitna ng depression, nakapanood siya ng The 700 Club Asia. Ani-enjoy ko po yung something na praises. Lalo na introduction ng CBN Asia. Ang payapa ng sounds. Si Pastor Peter, sinabi siya na parang ikaw ba yung taong nawawalan na ng pag-asa? Are you planning to destroy your life? Meron sinabi sa Bible verse na, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the bright future. Yun yung time na pinakamapayapang gabi ng buhay ko. Sa pamamagitan ng panalangin, tinanggap ni Damir ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Nabigyan ng tapang si Damir na tumangging makipagkita at maging sunod-sunuran sa mga taong umabuso sa kanya. Sabi nila sa akin, wala ka nang mararating, basura yung buhay mo, pukpok ka, tapos wala kang kwenta. Pupunta ako dyan mamayang gabi, papakita ko yung video sa tatay mo. Sige, ikalat nyo. Wala na akong pakialam sa video na yan. Nagtaka ako, nung time na hindi na ako tinatawagan. Hindi na ako nakausap, tapos gano'n. Sabi, bakit? Ako nga naghanap na sa kanila eh. Naging daan iyon sa pagbabagong buhay ni Damir. Isang dating classmate ang matyagang umabot sa kanya para kilalanin ang Diyos at dumalo sa mga gawain ng Kristiyanong simbahan. Doon nakatagpo si Damir ng mga bagong titingalain na lalaki sa kanyang buhay. Tulad ng isang mga leader namin, mayroon siya maayos na life. So doon na ako nagkaroon ng inspiration na kaya ko rin yun. Although walang pera na binibigay sa akin, may mga ganun. Pero hindi ko, parang mas na-enjoy ko yung mga promises ni Lord. Isang araw, panibagong dagok ang dumating sa buhay ni Damir. Magkatabay kami natulog, tapos ginigising ko lang siya kasi hindi pa siya kumakain ng dinner. Kumain naman po siya, tapos mga ilang minutes biglang may humahampas sa pintuan sa kwarto. Tay, okay ka lang? Aksidenteng nabulunan ang kanyang ama, bagay na ikinasawi nito. Hindi namin alam gagawin, karang nilunod namin sa tubig. Damir, tay, magpakabait ka na. Yun lang yung huli ko narinig. Kuya, dali na natin sa ospital, kuya! Galit na naman ako nun sa sarili ko kasi ako yung nag-invite kumain eh. Anong kinabukasan ang naghihintay kay Damir ngayong wala na ang nag-iisa niyang kanlungan sa tahanan? Tay, okay ka lang? Dahil sa biglaang pagkamatay ng ama ni Damir, nawalan siya ng masasandalan sa tahanan. Dahil anak nga sa labas si Damir ng kanyang ama, nagkaroon siya ng mga pangamba. Yun yung first time na sabi ko sa Lord, Lord, salbahe ako before, baka palayasin na ako. Magkagayon man, Kuya, naging pasaway akong kapatid nyo. Kaya humihingi ako ng tawad, kuya. Wala na yun, napakatagal na nun. Basta intindi mo, mag-aaral ka mabuti, kami bahala sa'yo. Nagulat ako, yun pala yung way ni Lord para maging close ko lahat ng mga kapatid ko sa tatay. Hindi naman sila pala sumbat ng time na yun, parang talagang doon ako nakaramdam ng family na talaga. bumangon si Damir at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa tulong ng kanyang mga kapatid sa ama. Naging daan na rin iyon para maakay niya ang kanyang half-siblings na makadalo sa Kristiyanong simbahan. Sa kabilang banda, nabuhay ang mga takot ni Damir. Nagilabutan ako every time may nagbubukas ng computer sa mga pamangkin ko. Kasi sa takot ko, baka makita nila ako doon. Inisip ko gano'n yung trabaho ng mga sa akin eh.
Naging sandata ni Damir ang salita ng Diyos na nasa Romans 10:11. Ang sinumang sumasampalataya sa Diyos ay hindi mapapahiya. Di nagtagal, nakilala ni Damir ang isang missionary pastor na tumulong sa kanyang maging malalim sa pananampalataya. Yung mentor ko po na yun, sa kanya ko po nakwento lahat ng nangyari sa akin. Naramdaman ko po yung peace na hindi ko pa na-experience sa kahit dito sa So sabi ko parang mapagkakatiwalaan ko to. Doon ako nag-start ng na binigay niya ako ng attention. Ang pinakamatindi pa nun, yung sinabi niya yung victory ni Jesus Christ sa death, how much more yung depression mo. Parang nakita ko yung laki ni Jesus Christ dahil sa missionary na yan. Mula sa pagiging exposed sa kalaswaan, si Damir ngayon ay exposed sa Bible studies at natutong humarap sa mga tao para magbahagi ng mensahe ng kaligtasang matatagpuan lamang kay Kristo. Patuloy na nanaig ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Damir. Napatawad niya ang mga lalaking nakagawa sa kanya ng masama at tuluyang nakalaya mula sa mga gapos ng nakaraan. Sumulat siya ng isang libro na pinamagatang The Lion Inside You na naglalahad ng lahat ng kanyang mga pinagdaanang trauma at kung paano nakamit ang tagumpay sa tulong ng Diyos. Sa librong iyon, nalaman ng mga kapatid ni Damir ang buong kwento. Thank you Lord kasi ngayon ko lang na-experience yung parang ayun yung naging hindi yung tatay ko dati pero ngayon naging sandalan ko yung victory ni Lord. Nag-aral si Damir sa Bible School at mainit na ginagamit ngayon ng Panginoon sa evangelism at discipleship ministry.